Ang pinakamalakas na bayani ay ipinagkaluno ng mga tao at siya ay muling ipinanganak bilang isang makapangyarihang Dark Lord. Noong taong 447, may malaking digmaan sa buong mundo sa pagitan ng 6 na mga bayani at ng hari ng mga demonyo. Ang mga armadong kawal ng Demon Lord na mga kalansay ay sumugod sa labanan, upang harapin ang mga bayani, subalit ang mga bayani ay nabasbasan ng mga banal na kapangyarihan, at ngayon ay mayroong mga anyo ng mga anghel. Ang hari ng mga demonyo na si Lianes ay nakaupo sa kanyang kwarto, habang pinapanood ang lahat mula sa kanyang bola at ang lahat ng kanyang mga kuta ay nasakop na, at ito na lang ang kanilang huling depensa. Nagtagumpay ang mga kalansay sa pagpatay ng ilang mga sundalong tao, ngunit isa sa mga bayani ay may kapangyarihang ibalik ang kanilang buhay. Biglang nagising ang isang malaking nilalang na kamukha ng isang puno, na nagpapagalit sa Demon Lord dahil ito ay kilala niya bilang Archsage Hero, na mas piniling talikuran ang pagiging tao upang magkaroon pa ng higit pang kapangyarihan. Si Lianes ay bumangon at ni-summon ang kanyang tungkod upang sumali sa laban, ngunit pinigilan siya ng kanyang kasamahang Fenrir at tapat na general, at ipinapaalala kay Lianes na nagkaroon siya ng pangako sa Goddess of Rebellion. Ipinagkatiwala sa kanya ng Diyosa na gawin ang isang bagay noong siya pa ay isang tao, kaya't nagpa siya si Lianes na tanggapin ang pagkatalo at nilaglag niya ang kanyang tungkod at naglakad patungo sa isang pinto habang ang kanyang kastilyo ay winasak. Bago pa man siya pumasok, doon ay ipinangako niya na babalik siya muli sa loob ng 1,000 taon at kukunin ang kanyang trono at sa gayon, kanyang isinara ang kanyang sariling kaluluwa sa isang Grand Mausoleum. 1,000 taon na ang lumipas. Nakikita natin ang dalawang babae na nag-e-explore sa mga tagong silid ng kastilyo ni Lianes. Si Celia at Regina ay may misyon na suriin ang mausoleo dahil sa may mga ulat na may mga halimaw na tinatawag na voids, na nagtatayo ng kanilang mga pugad doon. Nilakad nila ang isang pasilyo at nakarating sa isang malaking pinto, nakilala ni Celia ito bilang Mausoleum ng Hari, kung saan nagpapahinga ang mga hari ng mga demonyo habang naghihintay sa kanilang huling mga araw. Si Regina ay nagtatangkang ito'y mabuksan, subalit iniisip niya na kailangan nilang kunin ang isang bagay upang ito'y masira, at si Celia naman ay napansin ang mga nakasulat sa pinto at ginamit ang kanyang cellphone para alamin ang wika nito. Natuklasan niyang ang pinto ay may buhay at hinipo ito at biglang nag-activate ang pinto at nagbukas, kinuha niya ang kanyang baril at pumasok, kung saan natagpuan niya ang isang malaking kristal at sa kalaunan ay napagtanto niya na may tao sa loob nito at naisip niyang tulungan ito. Nakikita natin si Lianes sa isang lugar at nakita din niya si Roselia, na kung saan ito ang Diyosa na kanyang ginawan ng pangako at sinabi niya na sa wakas ay natagpuan niya siya, doon ay sinagot siya ni Roselia na mahigit na sa 1,000 taon na mula noong huli silang nagkita. Ipinaliwanag ni Lianes na wala siyang magawa laban sa mga makapangyarihan na mga bayani, kaya't nagdesisyon siyang isil ang kanyang kaluluwa upang tuparin ang kanyang pangako. Sinagot siya ni Roselia na masaya siyang naaalala pa rin niya ito at lumakad papalayo sa himpapawid. Sumubok si Lianes na pigilan ito, ngunit simpleng sinabi nito na umaasa siyang magkikita sila muli. Samantala, si Celia ay sumubok na barilin ang kristal upang iligtas si Lianes kung saan ito'y nasa loob. Nagreklamo ito sa ingay at nagtataka kung mahigit na ba sa 1,000 taon at napagtanto niya na matagumpay ang ritual ng pagkabuhay muli. Napagtanto ni Lianes na si Celia ay isang tao at iniisip niyang baka ito'y sumubok na magnakaw sa kanyang libingan, kaya't nagpa siyang ipakita sa kanya ang kapangyarihan ng isang reincarnated na Demon Lord, kaya doon ay ginamit niya ang kanyang mahika upang sirain ang kristal at tamaan si Celia. Sa simula iniisip niyang isa itong lahi ng mga High Elf, ngunit nagkamali siya at napagtanto niya na ito ay tao at nagpa siyang tapusin ito dahil sa palagay niya, ito ay sumubok na magnakaw sa kanyang libingan. Kaso tumigil siya nang tanungin siya ni Celia kung bakit isang bata ang nakakulong sa kristal, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at nagulat sa kanyang bagong anyo at iniisip niya na nabigo ang spell ng pagkabuhay muli, subalit hindi niya maintindihan kung bakit dahil sa ginamit naman niya ang isang spell upang ibalik ang kanyang katawan sa dati nitong anyo. Inaasahan niyang maging anyo ng hari ng mga demonyo siya, kaso ngayon ang mukha niya ay bilang isang dating bayani at totoo, dahil ang hari ng mga demonyo ay isang dating bayani. Itinanong sa kanya ng babae kung bakit siya nasa loob ng kristal, siya'y tinignan upang tiyakin na hindi siya nasaktan at bigla niyang niyakap si Lianes, at sinabi sa kanya na andito ang ate upang protektahan siya. Sa una,
siya'y nagalit ngunit sa huli ay bumagsak at nawalan ng malay at paggising niya, binigyan siya ni Celia ng ilang cookies at napagtanto niya na masama ang kanyang kasalukuyang katawan dahil siya'y nawalan ng malay dala ng simpleng kagutuman, pero swerte pa rin siyang sinagip siya ni Celia. Itinanong niya kung okay lang siya, at ipinakilala ang sarili bilang isang 15 taong gulang na mag-aaral mula sa Holy Swordsman Rearing Institute, at tinanong ang kanyang pangalan. Ipinakilala ni Leonas ang kanyang sarili at iniisip na magagamit niya ang babae upang magkaroon ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang mundo, minsan ay binibigkas ni Celia ang kanyang pangalan at tinawag itong cute. Nainis siya dahil ang dating kahulugan ng kanyang pangalan ay kaguluhan at takot ngunit ngayon, isang babaeng hindi niya kilala ang tumawag nito na cute at napagtanto niya na naalis na ang kanyang record bilang hari ng mga demonyo sa kasaysayan. Itinanong ni Celia ang kanyang edad at sinabi niyang siya'y 10 taong gulang, ibinahagi ni Celia sa kanya ang tungkol sa mga void monsters na nagdala sa kanya, ngunit siya'y nalilito. Ipinaliwanag ni Celia na ang mga voids ay kalaban na nagmula sa ibang mundo, at sila at ang mga kasamahan niya sa paaralan ay mga mandirigmang gumagamit ng espada na nakikipaglaban sa mga kalaban na void. Sa una, nalilito si Leo dahil 1,000 taon na ang nakalilipas, ang mga kaaway ng mundo ay mga katulad niyang tao, hari ng mga demonyo at ang diyosa ng rebellion. Ipinaliwanag ni Celia na kanilang iniimbestigahan ang mga 10 puok na ito, dahil sa kanilang hinala ito ay base ng mga voids at napagtanto niya na sila'y nakapag-discover sa lugar ng hindi inaasahan, ngunit sinabi nito na ang pinto ay may seal hanggang sa ito'y kanyang hinipo at bumukas. Itinanong niya kay Celia kung anong taon na, sinabi nito na nasa taon 64 na sila at doon siya'y naguguluhan at biglang narinig nila ang isang malupit na pagsabog, at tinanggap ni Celia ang isang mensahe mula kay Regina na nagsasabing nakatagpo siya ng malalaking voids. Agad na niyakap ni Celia si Leo at sinasabing ito'y puprotektahan niya at isang ogre void ang pumasok sa pinto at sinubukan ni Celia na ito'y barilin, naiinis siya na winasak ang kanyang Grand Mausoleum at nagpasya siyang gamitin ang kanyang mahika upang ito ay pigilan. Ngunit sa halip, siya'y nadapa at nahulog ng patagilid at binanggit sa kanya ni Celia na umurong at binaril ang void, kaso ito'y nagpapantig lamang at nang biglang isang laser beam ang pumutol sa braso ng void at binagsak ang buong katawan nito. Si Regina ay dumating dala-dala ang kanyang malaking kanyan, at doon tumayo ang void at binago ni Regina ang anyo ng armas nito upang ito'y barilin niya sa dibdib, at bagamat nagulat siya nang makita si Leo, sinabi na lamang ni Regina kay Celia na dalhin si Leo at tumakas habang siya ang haharap sa void. Ang dalawa ay tumakbo palayo, iniisip ni Leo na ang nangyayari ay hindi ayon sa kanyang plano. Nabigo ang kanyang spell ng pagkabuhay muli at siya'y nagbalik sa kanyang anyo bilang tao bago siya naging hari ng mga demonyo. Ang kanyang Grand Mausoleo ay naging pugad na ng mga dayuhang sumisira sa lahat, gusto niyang harapin sila subalit hindi niya magawa dahil naroon ang mga babae, at kung ipakita niya ang kanyang kapangyarihan malamang hindi na niya magagamit si Celia upang kumuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa mundo. Biglang sinabi ni Celia na malapit na silang makarating sa ibabaw. Ngunit bigla na lamang bumagsak sa lupa ang isang kristal at naging isang wyvern void at ito ay lubos na kakaiba sa mga wyvern na kanyang kilala. Sinabihan si Leo ni Celia na tumakas habang siya ang haharap sa halimaw, ang kanyang baril ay biglang naging espada at naglakas loob siya na harapin ito subalit hindi ito pinakinggan ni Leo, at nagsimula siyang magcast ng mahika upang sirain ang halimaw. Sa hindi malamang dahilan, tinulak siya ni Celia palayo at sinabihan na tumakas, at ang babae ay nasaksak sa tiyan. Siya ay bumalibag sa sahig habang naliligo sa sariling dugo at iniisip ni Leo kung bakit niya ito ginawa. Sinabi ni Celia ang kanyang huling salita, sinabing tumakas siya at sumama kay Regina. Subalit lumapit si Leo sa kanya at lumapit din ang isang wyvern at may pangalawang void na dumating, humingi siya ng paumanhin sa hindi niya siya naprotektahan at isinara ang mga mata. Hawak ni Leo ang kanyang kamay hanggang sa huli nitong hininga, pero sa isip niya natanga ang babae dahil sa ginamit lang niya ito para makakuha ng karagdagang impormasyon, ngunit nagpa siya itong isakripisyo ang sarili upang iligtas siya. Sa katunayan, madali lang niya sanang mapigilan ang mahinang atake ng wyvern gamit ang kanyang kapangyarihan, nais niya ng mas maraming impormasyon subalit hindi na niya inaasahan na may halaga pa sa kanya si Celia. Ngunit ipinapaalala sa kanya nito si Roselia nang siya ay inalagaan nito at nalalaman niyang noong si Leo pa ang bayani,
siya ay ipinagkaluno ng mga tao na kanyang niligtas at iyon ang dahilan kung bakit siya naging hari ng mga demonyo. Lumitaw pa ang mga voids at sinubukan nitong umatake sa kanya, kaso naipagtanggol ito ng kanyang magic barrier at nararamdaman niya ang inis dahil sa naging tao siya muli, at bumalik ang kanyang pagdaramdam. Pagkatapos, siya'y humarap at nisaman ang kanyang tungkod at sinabi niya sa mga voids na nakaramdam siya ng pag-attach sa tapang ni Celia, at nagpa siya na iligpit ang mga voids para sa kanilang ginawang kasiraan sa kanyang kastilyo. Naglabas siya ng level 8 na spell ng grabidad, sinisira ang isa sa mga void sa pamamagitan ng pressure at isang void ang sumubok na umatake, ngunit ito'y binlock niya na lamang gamit ang kanyang barrier at binago ito upang umatake gamit ang mga spikes. Ang huling void ay nagsimulang lumipad palayo upang tumakas, ngunit siya'y tumalon na lamang at nagbato ng isa pang level 8 na fire spell upang ito'y masunog. Gayunpaman, mayroong isang bagay na hindi niya inaasahan at ito ang mga buto ng mga void ay nananatili pa rin, matapos gamitin ang spell na isang bagay na hindi nangyari kahit sa laban niya sa dating mga dragons. Iniisip niya na ito ay dahil ang kanyang kasalukuyang antas ng mana ay nasa 3rd level lamang kaysa sa dati. Napansin niyang si Celia ay halos wala ng buhay at karaniwang hindi siya interesado sa buhay ng mga tao dahil siya'y hari ng mga demonyo. Subalit na-appreciate pa rin niya ito dahil sa pagtangka nitong protektahan siya, hindi niya magamit ang mga banal na spells upang pagalingin ito, ngunit maaari niyang gamitin ang lahat ng mga spell na may kaugnayan sa kamatayan. Kaya't nagpa siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang ibalik ang buhay ni Celia. Ginamit niya ang isang spell na nagbibigay buhay sa lahat ng nawalang dugo sa kanyang katawan, at pagalingin ang kanyang mga sugat. Samantala, si Regina ay nagawang tapusin ang Ogre Void at sinusubukan na makontak si Celia na nananatiling walang malay. Narinig ito ni Leo at natutuwa siya na nakamit na ng teknolohiya ang ganong kalalim na antas. Pagkatapos, si Celia ay biglang nagising at kaagad siyang niyayakap, natutuwa na siya'y ligtas. Kalaunan ay tiningnan niya ang kanyang mga sugat at hindi naintindihan kung paano siya lubusang gumaling. Siya'y nalilito dahil sigurado siya ay namatay at ipinapaliwanag ni Leo na ginamit niya ang kanyang banal na mahika upang pagalingin siya, pero hindi alam ni Celia kung anong klaseng mahika iyon. Nalaman niya na si Celia at Regina ay hindi gumagamit ng spells upang labanan ang mga voids, kundi gumagamit sila ng kanilang mga armas na gawa sa advanced na mahika. Napagtanto niya na sa kasalukuyang panahon, hindi na kayang gumamit ng mahika ang mga tao at kaya't gumagamit sila ng mga magic weapons na hindi nangangailangan ng training o pagsisikap. Nalilito pa rin si Celia at tinanong kung gumamit siya ng kapangyarihan ng isang banal na espada, pero hindi niya ito naiintindihan at doon ay ipinaliwanag ni Celia na ang ilang banal na mga espada ay may kapangyarihang magpagaling sa Excalibur Academy. Siya'y naniniwala na may kakayahan siyang magamit iyon, at naniniwala na iyon ang dahilan kung bakit siya inaatake ng mga voids at doon ay ipinahayag niya rin ang buong paliwanag kung ano ang mga banal na mga espada at sa madaling salita, ito'y mga sandata na na-awaken ng tao upang labanan ang mga voids 60 taon na ang nakalilipas. Ang mga tao ay halos matalo na sa digmaan laban sa mga voids, ngunit ang mga kabataan ay ginamit ang kapangyarihan ng banal na espada upang gamitin ang apoy, hangin at iba pa. Napagtanto niya na ang kapangyarihang ito ay iba sa ginagamit niya, kaya't nagpa siyang itago ito sa lahat at pagkatapos ay dumating si Regina, at tinanong ng mga babae kung ano ang nangyari sa Void. Inilihis ni Leo ang totoong nangyari at nagsabing ito ay bigla na lang nawala habang siya ay kinakabahan sa takot, pagkatapos ay nagpa silang umalis sa lugar at hiniling ni Celia kay Leo na sumakay sa kanyang motor, na nagdulot ng pagkalito niya. Sumama siya at nagmaneho sila pabalik sa academy at doon ay kinulit siya ni Regina at matapos ang mahabang biyahe, sa wakas ay nakita ni Leonis ang tanawin ng lungsod at napagtanto niyang ito'y 7th Assault Garden. At dito muna matatapos ang episode 1 sa bagong anime na ito, salamat sa panonood hanggang sa muli.